Lahat nakikipaglaban para maiangat ang kabuhayan. Pero paano kung ang proyektong dapat mag-aahon sa taong bayan ang siyang malaking banta sa kanilang kapalaran? Cavite City ang pinakamaliit na syudad sa Cavite na madalas ay hindi kilala ng nakararami. Nasa dulo kasi ito ng probinsya, isang kalupaang napaliligiran ng katubigan. Ngunit, gaano man ito kaliit, hindi ito nakatakas sa isang dampuhalang proyekto na kung susumahin ay mas malaki pa kaysa sa mismong lungsod. So, the Sangli Point International Airport, or the SPIA project, so it is a priority infrastructure development and major capital investment of the province of Cavite, and is one of the flagship infrastructure projects of the government of the Philippines. Directly address and solve the worsening air traffic and passenger congestion at NAIA. Kasi diba yung NAIA, hindi na nila kinakaya yung volume of the passengers. Target ng SPIA na paluwagin ang Ninoy Aquino International Airport. Idinisenyo kasi ang NAIA upang tumanggap ng 35 milyong pasahero kada taon. Pero sa kasalukuyan, patuloy na lumulobo ang bilang ng mga pasahero na halos doble sa itinakdang kapasidad nito. Inaasam ng Sangli Point International Airport na makapagsagawa ng 2,000 flights bawat araw, patungo at pabalik mula sa tinatayang 200 destinasyon. Mula rito, aasahan ang higit 100 milyong pasahero kada taon. Pero para maisakatuparan ang lahat ng ito, kinakailangang makapagtayo ng 4 na runway sa katubigan ng Manila Bay. Ngunit, wala pa man din, lumulubog na ang buhay ng mga mamamayan. Lumulubog talaga, consistently. You could just imagine, reclaim it, gawa ng airport, no, gawa ng runway doon sa dagat. Ano mangyayari ngayon dito sa inland? Much worse. Matagal nang may airport sa Cavite City. Matapos kasi ang Spanish-American War, sa Sangli nagtayo ng US base ang mga Amerikano. They use it as the usual travel of the officers of the Air Force and the of the US Navy. Ano lang siya, exclusively for the Americans only. Taong 2007, sa ilalim ng pamumuno ni dating Pangulong Gloria Arroyo, nang una itong gawing international logistic hub o serbisyo para sa mga cargo. Sa paglipas ng mga bagong termino, patuloy itong pinaunlad. Mula NAIA sa Pasay sa Sangli Point sa Cavite malaking ginhawa raw ang may dudulot sa mga biyaherong Pilipino kapag fully operational na ang Sangli Point International para Airport. sa bago at mas malawak na international airport para iwas perwisyo sa mga Sa kasalukuyan, ito yung airport na meron ang Cavite City, ang Sangli Airport Development Project. Ito ay itinayo noong panunungkulan ng dating Presidenteng Duterte. Yung SPIA kasi is tinatawag natin Sangli Point International Airport Project. Ang project na yan is from provincial government. Then, ang Sangli Airport kasi na kasalukuyan nandito is hawak po ng CAAP, Civil Aviation Authority of the Philippines. Then, iba po yung gagawa ng SPIA sa ginagawa po ng CAAP. Nagkikater tayo ng general aviation flights, like cargo, ang mga VIP flights. Then,
occasionally may charter flights po tayo dito sa airport. Noong binuksan ito taong 2020, kaagad dapat sanang ililipat dito ang ilang domestic flights ng NAIA, alinsunod sa mandato ng Pangulong Duterte. Subalit, hinarang ito ng pag-aaral mula sa Japan International Cooperation Agency o JICA. Hindi umano cost-effective ang paggagawa ng mga access bridge at ilan pang pasilidad para lamang maging fully functional ito. Bukod pa rito, mataas din daw ang tsansa ng tsunami sa Manila Bay. Kaya naman, inusod sa taong 2022 ang mga planong pagkakaroon ng domestic at international flights sa Sangli. At ngayong nasa taong 2026 na tayo, malinaw na hindi ito na isa katuparan. Kaya naman, ang pagpapatuloy nito ang pinagtutuunan ng pansin ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. I think that's the most strategic point kasi for having an international airport because it's aside from it's open yung area, and then there's a lot of possibility for expansion. I think ang isa rin nilang inisip is yung air traffic. Their traffic kasi pag galing Sangli, mas maganda yung flow ng air traffic from international as kesa dun sa current na NAIA natin. Ayon sa dating gobernador ng Cavite na si John Vic Rimulya, nakatakdang simulan ng proyekto taong 2025 at sa kasalukuyan, inuumpisahan na ng DPWH ang Sangli Point Access Road, isang daanang nakadikit mismo sa Pangpang. Magsisimula ito sa Manila-Cavite Road sa Noveleta, patungo sa airport, at madadaanan nito ang isa sa pinakasikat na beach sa Cavite. Kuya, saan po dito yung entrance papuntang Long Beach po? Sarado na po. Ah, okay. Sarado na daw. Sarado na daw. Grabe. Talagang nakakapanlumo yung pagkawasak niya. Kung makikita nyo, talagang wasak na wasak yung mga bato. Hindi ko alam kung ano yung reason, pero ayan, kung makikita nyo dito, parang nauka yung ilalim niya, kaya gumuho yung mismong inaapakan natin ngayon. Dati itong napupuno ng kulay at saya. Ngunit ngayon, ang lahat ng ito ay isa na lamang alaala. Gayon din ang sinapit ng hindi mabilang na negosyong nalubog dahil sa proyekto. Alikabok talaga. Lalo na nung ginagawa yan, sobra-sobra talagang alikabok. Grabe. Talagang mayat-maya. Siyempre, may mga lalapit na mga customer. So, akala hindi nagpunas yung mga tao, yung mga server, hindi nila alam, mayat-maya, pinupunasan. Sobrang malaki ang naging epekto. Kasi lalo na, noon kasi, marami talaga kahit foreigner na punta rito kasi gusto nila yung sunset. Ngayon wala na, natakpan na siya. Kung makikita ninyo, wala na talaga. Pader na lang yung nakikita. At kapansin-pansin din yung pagdilim sa mga lugar kagaya sa negosyo na to. Kaya yung iba sinasabi wala na raw hangin, pumapasok, mga ganon. Kaya malaki ang nawalang, maraming customer ang nawala. Sa pagtataya, aabutin ng higit 600 bilyong piso ang proyekto na popondohan sa ilalim ng Public-Private Partnership o PPP. Ibig sabihin, magtutulungan ng gobyerno at pribadong sektor sa pagtatayo nito.
Kasi the good thing with the PPP project is there's no government subsidy on it. We will not pay anything. Most of what the government is offering is free assistance with them. Okay, all the fundings will be coming from our partner, yung private partner. So, tayo is for the monitoring of the implementation of the documents. We have a new airport. We will really generate new employment. Marami tayong kailangan. Sa airport management pa lang, sa airlines, yung mga crews. So, ito yung mga magaganda talaga. Magkakaroon ng pera ang tao, magkakaroon ng activity. And, so magiging masaya economy, no? Magkakaroon ng maraming trabaho and everything. Yun ang good side of it. The bad side of it is that things will inevitably deteriorate. Uunlad ang ekonomiya, uusbong ang probinsya. Ngunit paano nga ba natin maisasama ang ating mga ordinaryong kababayan na patuloy na nakikipagsapalaran sa kanilang kabuhayan? Siyempre yung buhay ng mga ngisda. Nabanggit mo nga na yung mga mga ngisda doon, paano pag di dumami yung isda? Anong trabaho nila? Unless naman, kung makakuha sa kanilang trabaho sa loob. Medyo mas mahina na ang hulihan simula nung tinambakan nila kasi dating bahayan nga ng isda eh. Ngayon halos wala na mabahayan din ng isda. So yung mga pinagbawal nilang sapra, yung kawayan na tahungan, pinatanggal nila. Medyo nangingitlog ang isda eh. Sila ang nagpaano rin patanggal kasi may istorbo sa kanila. Dating namin yun yung aryahan ng pangingisda namin, dating bayan ng isda. Tinambakan na nila Ano may magagawa? Lalayo na yung isda. Mapapalayo na rin sa pinupuntahan namin. Nung araw, mga 86, gano'n. Sa daan nung araw. Kailan naging matumal dyan tayo? Ngayon, yung nagkaroon ng ng draga, yung hinuhukay ng mga buhangin, lupa. Saka yung mga coral na durog. Ayun, hanggang nag-umpisa na doon, wala na. Hanggang ngayon, ilang taon na yun. Yung bago nag-umpisa yun sila, mga na ata. Mula nag-pandemic pa yun nag-umpisa na yun sila Kabilang sina Kuya Reneboy, Cherson at Badayaw sa mga mangingisdang nakadaong sa mismong pinagtatayuan ng Sangley Point Access Road. Tapos nilagyan nila ng parang tunnel, na parang arch, para makakalusot si mangingisda. Ito yung sinasabi ni Architect Valero na solusyon ng LGU para sa ating mga mangingisda. Kung makikita ninyo sa aking likuran, ito yung parte ng highway na binutasan at ginawang tunnel para magsilbing daungan ng ating mga mangingisda. Pero hindi lamang ito ang inaalala nila. Kaya lang kagaya niyan, marami na mga tinatambak-tambak. Kagaya doon sa gilid ng MOA sa Manila. Puro tambak na. Yung mga isda, doon lang din kami dati nangingisda. Wala na, hindi na namin napupuntahan. Bukod kasi sa gagawing reklamasyon o pagtatambak ng lupa para sa sinasabing international airport, kasalukuyan ng nagkakaroon ng iba pang reklamasyon sa ibang bahagi ng Manila Bay. Isa sa pinakamalaki at malapit sa Cavite City ang Manila Solar City na magtatambak ng 148 hectares o katumbas ng 200 football fields sa Manila Bay. Kukuhanin ng mga itatambak na lupa sa ilalim ng katubigan o ang tinatawag na dredging. Kasi ang unang nasa isip ko noon, pag nag-reclaim ka, yung lupang ilalagay doon galing sa bundok, galing sa hindi pala. Sinisip-sip yung buhangin sa ilalim. Tapos yun ang idinadala doon sa nire-reclaim.
Upang mas maintindihan ito, isinama kami sa laot ng presidente ng Samahan ng mga Mangingisda na si Kuya Jeffrey. Inilibot niya kami sa pangunahing pinamamalakayan o pinangingisdaan ng mga taga Cavite City. Kuya, yung mga barko na yon, ano po kaya yun? Yan yung nag-dredge, yung nagtatapak ng lupa. Kuya, may idea ka ba kung ilan yung mga barko na yan? Dito? Nandyan? Aba, Sa 100 ya. 100? Makapal na pagdating dun eh. So yung natatanong natin, kuya, kumbaga parang ano pa lang yan? Oo, Dun sa bandang doon, marami na talaga. marami kasi may pangalawang pundohan pa yan doon. Ay, kung nakita mo yung malapit sa bundok na marami rin barko doon. Tapos marami yan nandiyan sa tabi na yan, yung mga dredging na yan. May apekto po ba sa inyong mga mangingisda yung ginagawa nila? Malaki. Ano-ano yun, kuya? Siyempre, nasisira yung bahay ng isda, yung itlogan nila, tapos yung basura. Ang pag-aaral namin ay mula nung nagsimula ang dredging sa Rosario, Tansa, at sa Noveleta noong 2023, yung dredging ay yung pagkuha ng buhangin para sa reclamation, para panambak. Ay yun, mula nung magsimula yun ng 2023, 80 to 90% ng arawang kita ng mga isda, average na kita ang nawala. At hanggang ngayon, bagamat tapos na yung dredging activities, ay hindi pa rin makapanumbalik sa dati yung kanilang kabuhayan. Sa taya ng mga scientists, ang coral reefs ay maabot ng dekada bago tumubo ng 1 pulgada. Lalo pa, may study recently na inilabas ang DNR or a few years ago na sinasabi nga na yung remaining coral reefs ay matatagpuan sa southern part ng Manila Bay, which is sa Cavite yun. Kung pag sinabing southern part, nasa Cavite, particular sa mga bayan ng Ternate, Cavite City, bahagi yan. So bukod sa kabuhayan ng mga mangingisda, syempre may epekto nito sa food supply o sa produksyon ng isda. Pero bukod sa mga ito, may mas magpapalubog pa pala sa syudad ng Cavite City. Dito kasi sa Cavite City, medyo mataas siya yung land area niya compared to Noveleta. Si Noveleta, lumulubog siya. Si Cavite City, kahit lumubog na yung Noveleta, hindi binabaha si Cavite City. If ever may parts na baha, siguro talampakan lang or worse na yung tuhod. Worse na yung tuhod. Hindi na, sa Noveleta, minsan lumalagpas ang tao. Yung baha. Pero, nitong mga nakaraang bagyo, na-experience ng mga ibang bahay yung pagtaas ng tubig. Lalo na kapag sumabay yung high tide. Ibig sabihin, may effect yung reclamations. Aside from the global warming, nagko-contribute yung reclamations natin. Sa Manila Bay ay very rampant o very evident na ang sea level rise dahil nga dulot na nga, syempre, common sense naman talaga yun na kapag ang tubig, kinambakan mo ng lupa, aapaw talaga. Aapaw sa mga coastal community. Magtatayo rin daw ng isa pang panibagong highway o Sangli Boulevard. Hindi man ito nakadikit sa Pangpang, nasa gitna naman ito ng karagatan. Ngayon pa lang, kita mo ang Cavite City, Noveleta, yung access niyan na lumulubog. Lumulubog talaga, consistently. Nakita ko ang Noveleta, my God, talagang lagpas bubong ng bahay. Ganun siya kalala. You could just imagine, reclaim it, gawa ng airport, gawa ng runway doon sa dagat. Ano mangyayari ngayon dito sa inland? Much worse than, baka hindi lang Noveleta, hindi lang Kawit, ang lulubog, Cavite City, Rosario, and the underlying. Bago maipagpatuloy ang SPIA, kinakailangan nito ng Environmental Compliance Certificate o ECC mula sa DENR bilang patunay na sumailalim ito sa environmental assessment. Yung ECC, ngayon, finalize na lang, I think, yung mga required documents. Because yung ECC kasi, it will be jointly filed by the province and the private proponent. So, meron kasing mga studies na kailangan. So, yun yung hinihintay na lang namin na ma-finalize ng private proponent so we can already apply for the ECC. Maganda ang pagpaplano, maisasaayos sa mga dokumento. Pero, handa nga ba ang komunidad para sa mga magiging pagbabago? Ang alam ko is sa airport,
May layo kasi yan ng tamang clearance sa mga kabahayan. About mga 10 meters yung layo. Kaya siguradong may matatanggal ng mga kabahayan dito. Kung mapapansin natin, talagang napakalapit ng Sangli Airport sa mismong mga bahay. Ito yung tinatawag nilang depressed area. Kung makikita natin, dikit na dikit siya. Kagaya nga ng sabi ni Sir Martinez, kung itong airport ay gagawing international, kailangan talaga malayo yung mga kabahayan. Yung sa unang plano kasi, pagkakaintindi ko dyan, 112 na kabahayan ang sasagasahan. Yung sinasabi nga na dadalhin daw siya yata sa Naik, pwede pa siyang pag nilaparan pa yung road na yon ay mas madagdagan pa yung mga magiging apektado. Nanalig kami na si Mayor Denver ay tapat sa kanyang sinabi at mismong si Congressman Jolo Revilla ay nagsabi na walang palalayasin dito, bagkus bibigyan pa kami ng titulo. Ako, nagkakaroon ako ng agam-agam sa sarili ko. Siguro, ang inisip ko, bago sana maumpisa yung proyekto, mapatapos yun yung mga anak ko. Kasi ito lang yung pangunahing pinagkukunan ko ng anak ko, yung dagat. Ilan po ba anak mo? 3. Isa ko college, siya grade 10, sa elementarya pa. So, siguro, mas makikinabang na ngayon dyan pag nagkaroon talaga ng proyekto, yung mga anak na namin, kung gano'n, kung makakapasok sila dyan. Pero yung mga mangista, sa tingin ko, mangista pa rin. Mananatili pa rin po kayo dun sa pangangalan. Siyempre, yun na kasi may edad na kami para magkaroon eh. Hindi na kami, siyempre, pag nagkaroon may mga age limit na yan. Buti kung skill, lahat naman halos ng mga isla, halos, hindi naman sa bagay, wala talagang pinag-aralan. Wala, hindi na pwede sa IPSA kasi may edad na eh. 55 na ako. Buti kong bata, talagang trabaho ako sa IPSA, wala eh. Talagang wala na. Sa dagat talaga ako. Hindi na pwede construction, lalong mahirap yun. Hindi na rin sa edad eh. Hindi na kaya sa edad. Mabilis mapagod. Oo. Saka wala na talaga, hindi na kaya sa magbuhat ng simento. Ang ilan, sa tumal daw ng kita ay ipinagpapalit ang kanilang huling isda para sa bakal na siyang kanilang maibebenta sa mas malaking halaga. Marahil, sila nga ang taya sa laro ng buhay na ito. Walang magawa kasi hindi kami pwede siyempre ba, gobyerno yan eh. Ano bang nanaing namin? Maliit lang ako kami. Kung sunod-sunura na lang. Hindi kayo mag-apila. Hindi kayo nag-aapila sa tay? Wala, hindi kayo nag-aapila. Para sa akin, kung proyekto naman talagang ng gobyerno, wala naman magagawa kaming maliliit eh. Nasa sa kanila na rin talaga yung decision. Sila lang yung aangat dito sa amin, lalo lang kami lulubog. Sana wag lang sila sumira sa pangako nila, patuloy lang. It would help a lot of LGUs, especially the municipality of Cavite City, for their own growth. Hindi lang naman province ang aangat dito, lahat ng LGUs, because especially the LGUs in that area, aside from Cavite City, Noveleta, Rosario, Kawit, Tansa, all of that would also develop. Lahat naman sila nagbigay na ng no objection clearance and support for this project. Nandiyan pa rin yung banta. Hindi nawawala yung banta sa kabuhayan ng mga mangingisda at syempre banta sa kalikasan. Kaya kinakailangan talaga na ito ay hindi lamang ito struggle ng mga coastal communities, hindi lamang ito pakikibakan ng mga mangingisda, kundi malaking bahagi, significant ang ambag ng iba't ibang sektor, kabilang ng mga estudyante, dahil sa karanasan din namin, yung mga students na nag-exposure sa aming communities, sila din yung nakakatulong sa pag-amplify o pag-sustain pag-amplify ng mga isyong kinakaharap at ng kampi ng mga coastal communities. So, bilang Pilipino, bilang tayo, kabataan, concerned sa ating mga kapwa Pilipino, bilang sa gobyerno, no, na public servant,
paano natin mapapangalagaan ang bawat isa without suffering too much sa effects nitong mga development na to. Kasi kailangan natin i-consider pa rin yung andyan na yan andyan na yung modernity. Hindi naman natin pwede na, wag yan, wag nating tanggapin yan or isukan natin kasi masisira kami. Hindi, may good side pa rin yan. Yes. And paano lang natin siya ibabalance? Ika nga nila, ang tanging permanente lamang sa mundo ay ang pagbabago. Ngunit, habang itinataguyod natin ang paglipad ng ekonomiya, huwag sana nating kalimutan ang mga kababayan natin maaaring maiwan. Dahil ang tunay na maayos na lipunan, hindi dapat nakahati sa langit at lupa.